Mapagpalang araw, kaibigan po. Nandito naman po tayo muli sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas para magbulay ng salita ng Diyos mula sa kasulatan. Ang kasulatan po ang ginagamit natin pagdating po sa pag-aaral ng mabuting balita o ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ang kasulatan po ang kinasusulatan ng tura't aral ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating pagbubulay, siyempre, sinisimulan natin yan ay sa pamamagitan ng panalangin. Bakit tayo nananalangin? Siyempre, kailangan natin ang tulong ng Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Diyan po sila mag-asawa, si Kuya Romy at saka si Ate Dorcas. Yan, mabuting bagay na tayo nagbubulay. So, dumadalaw po ako sa kanila upang gamitin ang Biblia. Ito pong Biblia ito, bigay ng mga Gideon International. Yan, mayayaman pong bansa, mayayaman na tao na sila yung nag-contribution, naglikom ng pera, nagpalimbag ng Biblia, at pinamimigay sa buong mundo sa iba't ibang dayaliko. Kagaya ng Pilipinas is Tagalog. Yan. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang mga puso't kaisipan ng mga tao upang sa ganon, lubos naming maunawaan ang iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ayon kay San Juan, sa unang sulat ni Juan, chapter 5, verse 19. Alam natin tayo anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. The entire universe, sabi ni Juan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ano yung sanlibutan? Yang sanlibutan po, yan ay tao. Binubuo ng tao. Tingnan natin dito sa 1, chapter 3, verse 16. Ganito ang mababasa. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus hindi upang atulan maparusahan ng sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po, tao po yung sanlibutan, worldly people, makamundong tao, makasalanan. Sila po yung inandugan ng Diyos ng pag-ibig. Kasi po ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya itong buong mundo na kinalalagyan ng mismo ng tao, ang nangangasiwa walang iba kundi si Satanas. Sabi niya, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya kita niyo po, hindi mapigil-pigil ang paggawa ng kasalanan. Saan ka nakakita? Ito nangyayari ngayon. Yung ginawa nila sa panahon ni Duterte, ngayong panahon ni Marcos, nabubulgar po ng unti-unti yung kanilang anomalya. Nakikita po natin kung manood kayo ng TV, kung paano nila dayain ng tao. Halimbawa, naglalagay sila ng mga bakal, imbis na ibaon yung 20 feet na bakal, ang ginagawa po nila, pinuputol ang bakal
Kaya pag dumating po yung ulan, natutumba kagad yung bakal. Yan pinakikita po sa TV kanina, nanonood kami. Sinusukat kung gaano karami yung binahon lamang sa lupa na bakal. Dinadaya po nila ang taong bayan. At yung pandaraya na yon, yun ay magkakasapakat po sila. Mula sa Public Works and Highway, silang nag-award, silang gumagawa ng design, ina-award sa mga kontraktor. Yung kontraktor. Pero yung project na yan, pinangangalan po nila sa mga senador at kongresista. Ano yan? Pampabango ng pangalan. Siyempre, pag nakita nila yung tulay, yan, pagawa ni senador na ganyan yan. Pagawa ni congressman na ganyan yan. Yung pangalan nila, bumabango sa taong bayan. Pero nabulgar po sa balita, nagkakabayaran po. Sabi ng kontraktor, kaya po ang aming proyekto hindi po maayos kasi nga kulang na po yung pera. Kulang na yung pera. Isipin nyo, 25% hanggang 30% na pupunta sa mga mambabatas. Pag hindi mo binigyan yung mambabatas, sabi nila, hindi matutuloy yung proyekto, sabi ng kontraktor. Kaya yung kontraktor po, wala pa siyang ginagawa. Nagpapadeliver na siya ng pera at pinakita po yan sa balita. Paano po? Yung palang proponent is 25 to 30%. Magkano na lang ang matitira, kaibigan? At hindi lang yon, lahat ng umiipo ng papel na yon, meron po hanggang sa 2%. Isipin nyo, hanggang sa matira po ay barya-barya na lang. Kaya ginagawa ng kontraktor, magtulos lang ilang bakal. Pagkatapos sasabihin niya, tapos na. Tapos yung Public Works and Highway inspectionin niya. Aprobahan niya kahit walang nagawa. Tapos sisingilin po ang gobyerno, magbabayad. Nung tinignan po yung mga proyekto, wala yung proyekto. Tinatawag nilang guni-guni. Kaya sabi ng Biblia, yung sanlibutan na sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Ito po, basahin natin muli ha. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya yung mga pinag-uusapang karakter dito, dahil nasarapan po sila sa kapal ng pera, milyones ang pinag-uusapan, hindi na po nila naisip kung masama ba yung ginagawa nila o hindi. Ang importante, lahat tayo, api tayo. Ngayon, kumilos na po ang Diyos. Diyos na po ang kumilos. Ibinulgar na niya kasamaan ng tao. Kaya ngayon, lumitaw po ang mga anomalya ng iba't ibang proyekto ng gobyerno sa iba't ibang lalawigan at probinsya. Kaya ngayon, may mga simbahan po nagrarally. Bakit sila nagrarally? Kasi po yung kanilang kandidato involved sa korupsyon. Ibig sabihin, kaya sila nagrarally para wag nang matuloy ang ginagawa ng gobyerno na linisin ang ahensya ng gobyerno. Kaya marami na po tinanggal sa posisyon, marami na po kinasuhan ng mga involved sa anumang anomalya. Ngayon, isa na lang po pinagtatalunan kung isosoli yung pera. Kung isosoli yung pera. Kaya dyan, marami pong nagdidebate dyan. Nakikipagdebate. Ang sabi ng isa, si Marcoleta, wala naman sa batas yan. Pero kung pag-aaralan mo pala, kapon nanonood ako sa YouTube, pinaliwanag po ng isang abogado, talagang dapat makipagkasundo ka sa gobyerno
kasama ang pagbabalik ng pera. Kung gusto mong maging state witness ng gobyerno. Yan, pinakita rin po nila sa TV yung pagsusoli ng pera, pagsusoli ng mga sasakyan, at ibang-ibang mga bagay pa po. Yung kanilang mga sinasabing ninakaw. Kaya maliwanag po, yung buong mundo nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kumbaga parang puppet po yung tao. Nakakita ba na kayo ng naglalarong mga puppet? Yung ginaganyan ba sa daliri niya? Pagtapos yung puppet, gumagalaw yon. Parang yung kamay ni Satanas yan. Kada galaw ng kamay ni Satanas, pinagagalaw niya yung kanyang mga puppet. Yung kanyang mga puppet, iba't iba po ang larangan na kanilang nasa posisyon. May senador, mayor, kongresista, yung iba mga appointed, yung iba bahala na sila. Okay yun, kahapon ano nabalita? Yun naman sa DSWD, sa parting Iloilo. Walang patawad talagang tao, hanggang barya-barya na lang, talagang tinitira pa. O sabi ni Gatchalian, nagbigay siya 10,000, pero yung nakakarating sa tao, hindi 10,000. Bawa, binigyan niya 10,000 ngayon, pupuntahan sa kanilang bahay. Dahil sa amin kayo kaya nagkaroon ng ganyan, dapat ganito lang. Ayan, nabulgar. Kaya marami na namang involved na kapitan ng barangay. Talagang pagdating po sa pagkakaperahan, huwag mo sabihin maliit o malaki. Basta pera, pera pa rin yan. Yan, nangyayari po kayo niyan sa ating mundo. Tignan po natin ang isa pang tala sa talata ng Biblia. Dito po sa unang 1 pa rin. Anong sinasabi pa ni Juan? Basahin natin. Sa chapter 2. Anong sabi niya? Ganito po nakasulat. Unang 1, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sa Diyos. Yung mga bagay nagkapagbibigay ng kaligayahan sa tao. Ang sabi ni Juan, huwag niyong ibigin yan. O, kita niyo po, anak na senador, anak ng kongresista, pasyal dito, pasyal doon. Kung kumain po sila, lustay dito, lustay doon. Mga damit, mga bag, mga relo. Mamahalin. Saan sila kumuha ng, saan ka nakakita? Relo lang milyones ang halaga. Oh, magkano lang ba sweldo ng senador? Magkano sweldo ng kongresista? Bakit yung kanilang mga anak ay nakapagsusot ng milyones ang halaga? Ayan, nabulgar na naman po yan. Kaya yung mga bagay sa sanlibutan, ito po yung nagpapasaya sa tao. Oh, abroad dito, abroad doon. Pasyal dito, pasyal doon. Isipin nyo, sumusweldo ka, o kagaya ni Pulong Duterte humingi isang paintulot, mamasyal sa ibang bansa. Ilang bansa yung nakalista hanggang February. December, January, February. 2 buwan hindi siya papasok pero may sweldo. Si Senador Bato, 1 buwan nang hindi pumapasok pero may sweldo. Isipin nyo po yan. Pero kapag si Juan de la Cruz, no work, no pay. Pag hindi siya pumasok, ala siya sweldo. Pag nalit siya sa kanyang pasok,
merong kaltas ang kanyang sweldo. Pero yung mga senador, kongresista, pasyal dito, pasyal doon, kumpleto ang sweldo. Kawawa ang mamamayan. Kaya sabi ni Juan, huwag niyong ibigin. Iniibig po nila ang kamunduhan. Yun, nagpapasaya sa kanila. O, di ba nung araw, saka nakakita, district engineer, nagkakasino, milyon ang dalang pera. Kasino, milyon ang halaga. Habang nagbabaha ang mga lugar na kanilang pinagkakitaan. O, 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masasamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa ama, kundi sa sanlibutan. Ngayon, nung ilang araw lang, merong isang magandang babae, isang grupo sa telebisyon, na bulgar. Isang senador nagbibigay ng tip. Isipin nyo, ngayon yung kapatid ng senador, yung matanda nilang kapatid, pinagtatanggol yung kapatid. Anong sabi niya? Ano kung mababae? Senador ka ng bayan, nang bababae ka? At nagbibigay ka ng tip, hindi barya. Milyon. Kaya yung isang kapatid nila, binanatan yung panganay nilang kapatid. Pinagtatanggol mo pa, sabi niya. O yan. Kaya sabi nga nila, tulpo versus tulpo sa media. Wala na. Isipin niyo po yan. Ganyan po ang larangan ng politika. Inihibig ang kamunduhan. Inihibig ang kamunduhan. Which is yung ipinagbabawal. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na sa sanlibutan na nakakapukaw sa mata. Pero wala eh. Tuloy ang ligaya. Kanya lang napuputol po yan kasi pagka nabubulgar, kapag nabubulgar, anong kasunod? 17, mapaparam ang sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng kinauumalingan ng tao, mapaparam, mawawala. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauumalingan nito. Ngunit na sumunod sa kalooban ng Diyos, ay mabubuhay magpakailanman. So yung umiibig sa sanlibutan o yung gumagawa sa sanlibutan, lahat sila mapaparam sila, kaibigan. Mapaparam, mawawala sila. Doon sila dadalhin sa isang lugar lang, sa impyerno. Kasi yung sanlibutan ay kay Satanas yan. Kaya sabi niya sa unang 5:19, ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo o ni Satanas. Kung saan si Satanas, doon sila itatapon. Ayon sa Biblia. Pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, sila ang mananatili magpakailanman. Kung may takot sila sa Diyos, dapat sinasabi na nga ng presidente, isumbong ninyo sa presidente. Naglagay na nga ng programang gobyerno, isumbong nyo sa Pangulo. Tulungan ng gobyerno. Yung maliliit na alam natin nilulustay yung pera ng Juan de la Cruz. Isumbong. Para madali po nating matulungan, makuha ang ustisya. Alam niyo po, biktima lang lahat ni Satanas yan. Siyempre, sino ba naman ang hindi magaganyak sa ganyan? Ang iniipo ng pera, puro milyones. Hindi lang po dadahanin.
Milyones ang dumadaan sa kanilang kamay. Sino namang hindi matutokso ng ganyan? Kaya umamin na po sila, yung isang district engineer, lahat ng proyekto namin ay corrupt. Inamin na. Habang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, lahat ng ginawa nila may kasamang korupsyon. Kaibigan, ganyan ang nangyayari. Hindi lang sa gobyerno ang korupsyon. Nasa lahat ng lipunan ng korupsyon. Ang akala nyo, yun lang mga flood control, hindi. Saan ka nakakita? Iboto nyo ako. Iboto nyo ako, iboto nyo ako. Pag nanalo sila, hanapin mo, hindi mo mahakilap. Hindi mo sila mahinga ng tulong. Totoo yan. Pero pag sa kanilang mga kapritsyo sa buhay, lahat nakikita po sa media. Panahon na po, kaibigan, ang pagsuko kay Jesus. Mismo ang Panginoong Jesus nung nangangaral po siya, yung kanyang after na si bautismo, anong sinabi ni Jesus sa Mateo 4:17, magmula noon nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na mag-ari ang Diyos. Yung mga gumagawa ng anomalyas, hindi po sila pinag-aharian ng Diyos. Wala sa puso nila pagsisisi. Bakit? Ang lagi nila sinasabi, wala kaming kinalaman dyan. Kahit na binubulgar na sila sa social media. Wala daw silang kinalaman. Kaya sabi pa ng iba, ipagdasal nyo naman kami. Sipin nyo, humingi pa sila ng dasal. O ano sabi ni Bato? Tao rin ako. Nangangailangan din ako ng due process at human right. Hindi ba niya naisip yung biniktima nila na 30 million? Wala silang due process. Wala silang human right. Ngayon, siya ngayon humingi ng due process at humingi ng human right kasama kanyang asawa. Paano yung biniktima nila na 30 million? Ay sa datos ng Philippine National Police. Paano sila? Isipin niyo po yan. Talagang ang mundo natin pabulusok na po sa komunay ng kasalanan. Kaya sinasabi nila at dumarating ang bagong taon, bagong pag-asa. Naririnig ko na lang po yan. Pero totoo, hindi naman totoo talaga yan. Di kung totoo yan, sana tumino na tumino, hindi. Habang tumatagal, lalong lumalala ang kasamahan ng tao. Hindi lang lumalala ang kasamahan ng tao, mismong mga pangulo minumura ang Diyos. Minumura si Jesus. Minumura yung leader ng isang simbahan. Wala na silang respeto. Pati Diyos, dinamay pa. Tapos ang sabi nila, ipagdasal nyo naman si Tatay Digong. Kanino mo ipagdadasal? Doon sa Diyos na minumura niya? Doon kay Jesus na minumura niya? Doon mo pa ipagdadasal? Pagkatapos niyang murahin ng Father and Son, talagang palala ng palala ang takbo ng mundong ito. Kaya sabi ng isa senador, kung ang presidente daw ngayon ay si Duterte, hindi sana ganito ang ating bansa. Tama yun. Kasi sa panahon na namumuno si Duterte, corrupt,
is corrupt, and corrupt. Ngayon, nabulgar ang korupsyon. Salamat sa Diyos. Ibinulgar ng Diyos ang korupsyon ng nakaraang administrasyon. Dito tayo ngayon. Nakasentro, dito tayo ngayon nakatingin na mabigyan ng hustisya ang taong bayan. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin, na binibigyan mo na pong hustisya ngayon ng taong bayan laban sa nakarang administrasyon sa kanilang mga pagmamalabis sa kanilang panunungkulan. Panginoon Diyos, aming Ama, sila po yung mga biktima rin naman ni Satanas. Ipuin mo po ang kanilang puso, magsabi na silang totoo. Ibalik na nila lahat yung dapat nilang ibalik para sa taong bayan. Sapagkat ang taong bayan ngayon ay hirap na hirap po. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, nandito po tayo sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila, inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Wala tayong personalan, kung ano lang po yung nakasulat sa Biblia at yung napapanood natin araw-araw sa balita. Ano po? Yung napapanood sa balita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sana po meron kayong natutunan, kaibigan. Sana merong naiiwan sa inyong puso. Gumagamit po tayong Biblia, hindi tayo nag-iimbento lamang dito. Sige po. God bless us all po. Bye-bye.